8:00 na, Mila. Baka naman gusto mo nang pumasok sa loob ng bahay. Ilang buwan ka nang naghihintay dyan sa pagbabalik ng asawa mo ko, no? Pero bumalik ba? Nay, pakiusap naman ho. Huwag mo na akong saktan. Dahil masama ng loob ko, dadagdagan mo pa. Para magising ka sa katotohanan na hindi na babalik ang asawa mo. Utu-utu ka kasi para maniwala na ang isang lalaking dayo lamang sa probinsya natin ay magiging totoo sa'yo? Sabi ng kanyang ina. Hindi nakailag si Mila sa sinabi ng kanyang ina dahil totoo naman ito. Isa siyang tanga kung maniniwala siya sa isang lalaki na hindi naman niya lubusang kilala. 4 na buwan na ang nakaraan na makilala niya si Paul. Isa itong dayo sa kanila. Nuknukan ng gwapo at bango. Kaya naman nahulog siya sa binata. Naging magsyota sila sa loob ng 3 buwan at nagplanong magpakasal ng simple lamang. Pero matapos sa 1 buwan, nagpaalam ito na may aasikasuhin lang sa Maynila. Simula noon hindi na ito nagbalik o kahit man lang nagparamdam. Baka lang kasi busy pa siya sa ginagawa niya. Ayan, diyan ka magaling. Ang paniwalain mo ang sarili mo, kahit na ang totoo ay wala na talagang lalaking yan. Inuuto ka lang at pinaasa. Pero napakatigas kasi ng ulo mo at di ka nakikinig sa amin. Kaya ano napapala mo? Basta Nay, maghihintay pa rin ako sa asawa ko. Matigas na sabi ni Mila. Ikaw ang bahala. Basta pagkatapos mo dyan pumasok ka na sa loob upang magpahinga. Anak, 4 na buwan nang lumipas. Kung mahal ka niyan, hindi ka maghihintay ng ganyang katagal. Anang kanyang ina? Natuluyan ang nagpabagsak sa mga luha niya. Siya si Mila Velasco. Isa lamang siyang probinsyana, pero ang masasabi niya ay sagana ang buhay niya kahit ganon. Nang dahil na rin sa angkin niyang ganda, pinapangarap siya ng lahat pero nahulog ang loob niya sa binata na dayo sa kanila. Ito si Paul. Isa itong binatang gwapo, matipuno at mabango. Pero hindi siya susuko dahil hindi siya pinanganak para lamang maging talunan. Bukas na bukas ay luluwas siya ng Maynila upang hanapin ang kanyang asawa. Ang kailangan lamang niya ay tawagan ng pinsan niyang si Emma dahil kailangan niya na matutuluyan sa Maynila. Mila, abat inang gabi na nandito ka pa rin sa labas. Baka naman mapahamak ka niyan. Saad ng alin na madalas madaanan ni Mila. Hindi naman po. Hindi naman siguro nila ako gugustuhin na kantihin. Dahil maaga silang bibisita kay San Pedro. Aniya pa, kaya naman tumawa lang ang ale. Ikaw talagang bata ka kung ano-anong mga sinasabi mo. Makikitawag ka na naman. Halika sa loob, mabuti na lang at gising pa ako. Napangiti ng malawak si Mila nang sabihin niyo ng ale. Hindi kasi uso sa kanilang cellphone dahil wala silang kakayahan na bumili nito. Tanging ang cellphone ng matanda ang takbuhan ng bayan. May bayad nga lang na napakamahal pero dahil kailangan niya makausap ng pinsan, hahayaan niya na. Sino ang tatawagan mo ng ganito kalalim ang gabi? Ang pinsan ko ho, ale. Dahil gusto ko lumuwas ng Maynila. Hinintay ni Mila na sagutin ang pinsan ng tawag niya. Inabot pa yun ng 5 ring bago nito sinagot ang pabalangan tawag. Kung di mo na mahal ang buhay mo, magpakamatay ka na lang. Di mo ba alam kung anong oras na? Ako to, si Mila, bruha. Gusto lang kita makausap kaya sana umayos ka. Oh, Mila, isang himala tumawag ka sa akin. Anong kailangan mo? Bilisan mo at inaantok na ako. Sunduin mo ako bukas dyan sa Maynila. Pupunta ako dyan. What? Ano namang gagawin mo dito, bruha ka? May hahanapin lang akong tao. Hindi kita pwedeng hayaan na magtungo dito kung di mo sasabihin sa akin kung anong dahilan. Kailangan pa ba? Malamang, dahil ako malalagot sa nanay mo kapag nalaman nilang nandito ka sa poder ko. Fine. Hahanapin ko lang ang asawa ko na hindi umuwi. Nanaig sandali ang katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang pinsan kasi ang naniniwala sa kanya tungkol sa asawa niyang tinanggihan ng lahat.
Sabay patay ng pinsan sa linya ng cellphone. Pinagmasdan niya ang ginang matapos ibigay ang cellphone dito. Hindi kaya may asawa ng iba yan kaya hindi ka na inuwian? Nag-init lang lalo ang ulo niya dahil sa sinabi ng Ale. Kung nais niya magwala siguro kanina pa niya ginawa. Naging tampulan kasi siya ng mga biro at lait sa bayan nila. Marami kasi sa mga matatanda na nandito na sinasabing babaero ang lalaki sa itsura pa lamang nito. Pero ano magagawa niya? Mahal niya ito at kailangan niyang mahanap dahil nangako sila na magsasama sila habang buhay. Mauna na ako, Ale. Salamat sa cellphone. Pero ang sagot sa tanong mo, hindi ko mapapayagan ng asawa ko na may kahati ako. Ako na mismo ang puputol sa kaligayahan niya. Malamig na sambit niya sa Ale. Maliban sa kilala siya bilang isang mabait at masunuring dalaga, kilala din siya sa larangan ng pakikipaglaban. Dahil ang yumaong itay niya ay dating commander sa bayan nila, kaya lumaki si Mila na kayang ipaglaban ang kanyang sarili. Isang malungkot na pangyayari na namatay ang kanyang ama sa pagliligtas ng buhay ng ibang tao. Pero ano nga ba magagawa niya kung yun ang sinumpaang tungkulin ng kanyang ama? Kaya naman kung bibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay, uulitin niya ang matutunan ng mga bagay na hindi naman talaga gawain ng babae. Kinabukasan, 3 oras na naghihintay si Mila sa harapan ng terminal ng bus. Kanina pa niya hinihintay ang pagsundo sa kanya ng pinsan na si Emma. Ang pinsan niyang sikat na artista, ngunit sa totoong buhay ay mas masama pa ito kay Satanas. Wala siyang cellphone kaya naman hindi niya matawagan ng pinsan. Ang kaya niya lamang gawin ay maghintay kung kailan ito darating. At di naman siya nito binigo dahil may isang magandang kotse ang tumigil sa harapan niya. Nang bumaba ang sakay nito, nakilala niya ito bilang pinsan niya. Wala pa rin pinagbago, maarte pa rin manamit, lalo na ang mukha nito na may postura pa rin. Alam mo ba kung ilang oras na ako nag-aantay sa'yo dito? Akala ko di ka na darating. Excuse me? Isa akong ina at asawa. Malamang uunahin ko ang pamilya ko kesa sa'yo. Sa 3 oras lang naman ang hinintay mo, kaya huwag ka na magreklamo, no? Pamilya mo rin ako para sabihin ko sa'yo. Pinsan lang kita at hindi kita kaano-ano kaya naman huwag ka na maraming dada. Sumakay ka na sa kotse ko. Sumaglit na ako para sunduin ka dahil baka mahanap mo na naman yung asawa mo. Tulong ko na rin sa'yo to. Kailangan lang natin magmadali dahil baka hanapin na naman ako ng asawa ko. Gusto ko makilala ang asawa mo kung ba't kanya pinakasalan. Pambubwisit pa ni Mila sa pinsan. Hindi ba dapat ang asawa mong iniwan kang una nating kilalanin? Ang landi mo kasi para magpakasal sa lalaking di mo naman lubos na kilala. Nangyari na, okay? Kaya nga nandito ako sa Maynila para hanapin siya, di ba? Ano nga ulit ang pangalan niya? Huwag mo nang alamin dahil di mo naman kilala. Kaya nga ako nagpunta dito para mahanap ang siraulong yun. Alright. Sabay ka na tumuloy. Ayaw ng asawa ko ng magulo tsaka maingay. Okay? May mga kapatid din siya na madalas nagpupunta ng palihim sa bahay. Kaya naman kung makita mo sila, huwag ka na magtaka. As if naman may pakialam ako sa kanila. Walang tatalo sa asawa ko. Pagyayabang pa ni Mila. Umasim ang mukha ni Emma dahil sa pinsan niyang patay na patay sa asawa na hindi man lang kilala. Ikaw ang bahala dyan sa asawa mong imaginary. Basta ang sinasabi ko sa iyo mag-iingat ka. Lalo na huwag kang labas ng labas. Hindi mo kilala mga kaaway namin. Paalala pa ni Emma sa kanya. Oo na. Kilala kita, Mila. Matigas ang ulo mo. At alam kong wala kang susundin sa mga inutos ko sa'yo. Nagtungo sila sa mansyon kung saan nakatira si Emma. Pagbaba pa lang ng sasakyan, hindi na matikom ni Mila ang sariling bibig dahil sa ganda at laki ng mansyon kung saan nakatira ang pinsan niya. Alam ko mayaman ka, pero hindi mo naman sinabi na prinsesa ka. Ang asawa ko nagpatayo niyan para sa anak namin. Pero may sarili din naman ako mansyon kaso nasa probinsya. Halika na sa loob para may pakilala kita sa asawa ko. Saad ni Emma sa kanya. Dala ang lumang bag ni Mila. Naglakad siya papasok sa loob. Kasunod ng kanyang pinsan. Akala niya sa labas lamang ito maganda. Pero nagulat siya na makita kung gaano kaganda ang loob nito. Ang bibig mo baka pasukan ng langaw.
dito ka nakatira? Nang ilang taon na? Tanong ni Mila habang sinusuri ang ganda ng buong mansyon. 1 taon na rin simula nung lumipat kami dito. Nga pala, ikaw na pumili ng silid mo ah. May 10 bakanting silid sa 2nd floor at 3rd floor. Ikaw na pumili. Parang wala lang nasabi ng kanyang pinsan. Nasaan na mag-aama mo? Mukhang hindi ko yata sila nakikita ngayon. Takang tanong ni Mila dahil walang sumalubong sa kanila. Baka nasa shooting room naglalaro. Ano? Shooting room? Meron dito? Napairap si Mila nang umisi ang pinsan niya dahil sa pagiging ignorante niya. Oo na, sige na, edi ikaw na mayaman. May pool sa may garden, may movie room, bar room, shooting room, videoke room, arcade room, gym room, dito sa buong mansyon. Makikita mo naman sa mga pintuan kaya hindi ka maliligaw. Hindi alam ni Mila kung hahanga ba siya sa pinsan niya o mayayabangan. Though, deserve itong lahat ng pinsan dahil mabuti naman talaga itong babae. Sa hindi kalayuan, bigla na lamang may gwapong lalaki ang lumabas ng silid. Bit-bit ang isang batang babae. Baby! Masayang sabi ng lalaki sa kahinalikan ng labi ng pinsan niya. Who's this? Tanong pa nito kaya naman yumuko ng bahagya si Mila upang magbigay galang. Siya yung pinsan ko, dito muna siya pansamantala habang hinahanap ang asawa niya. Asawa? Gusto mo bang tulungan ko siya? May mga galamay ako na pwedeng maghanap ng asawa niya. Hindi na, hayaan mo siyang hanapin ang asawa niya, matanda na yan. Sabi pa ni Emma kaya naman nanlaki ang mga mata niya. Is that okay? Din sige, nga pala maiwan ko muna kayo dahil pinapatawag ako ni Paul. Uuwi din ako agad, baby. Paul? Nauutal pang tanong ni Mila. Ah yes, my brother. Kilala mo ba siya? Takang tanong naman ni Brett. Kapangalan kasi niyo asawa ko pero marami namang Paul sa mundo kaya hayaan na. Sabi pa ni Mila kahit na bigla siyang kinutuban. Okay, aalis na ako. Nga pala Mila, nice to meet you. Tumango na lamang si Mila na makaalis ang asawa ng pinsan. Maski si Emma ay nagpaalam na paliliguan ng anak, kaya naman naghanap na lang siya ng kanyang silid. Napili niya ang kwarto na may veranda kaya naman dito siya nagtungo. Humiga siya sa malambot na kama habang iniisip ang asawa. Hindi niya alam kung paano umpisa ng paghahanap dito. Ang laki ng Maynila, kaya naman hindi niya alam kung paano yon sisimulan. Muli, pumatak ang luha sa kanyang mga mata dahil miss na miss niya na si Paul. Sana man lang ay nasa mabuting kamay ang asawa niya. Mila? Tawag pang muli ni Emma kaya naman bumangon siya kahit tinatamad siya. Bakit? Wow! Attitude ka? Nga pala, gusto mo pa magtrabaho habang nandito ka? Kailangan kasi ng yaya ng anak ko. Saad pa ng kanyang pinsan kaya hindi napigilan ni Mila ang magtaas ng kilay. Gusto mong bantayan ko ang tiyanak na yan? Hindi nga ako mahilig sa bata, Emma. Ibang trabaho na lang mas mabuti pa. Baka kailangan ng bodyguard ng asawa mo. Tagabuhat ng kung ano, mas gusto ko yun. Hindi ko alam kung alam mo na pero isang mafia boss ang asawa ko. Delikado kung sa kanya ka magtatrabaho. Sabi ni Emma at hinintay na mag-react ang pinsan niya pero hindi man lang natakot si Mila. Anong klaseng bakery ang trabaho ng asawa mo? Anong klaseng hopya yan? What the hell? Mafia boss. You don't know that? Yung mga taong masama, ganun. Hindi ko pa alam pero gusto ko yan. Naiinip na rin naman ako dito sa bahay mo. Tsaka, wala naman akong ginagawa. Bali wala pang sabi ni Mila. Malalagay ka sa kapahamakan kapag nagtrabaho ka sa asawa ko, Mila. Hindi isang simpleng trabaho ang ginagawa niya. Wala akong pakaalam. Mas gusto ko yun kaysa magbantay ng bata, no? Fine. Eh di bumaba ka na dyan? Dahil mamaya maghahapunan na tayo. Tumango na lang si Mila at muling bumalik sa loob ng silid. Oo na po. Pagtataboy niya sa pinsan. Tumungo na si Mila sa kanya magiging silid upang ayusin ang kanyang mga dalang gamit. Sinigurado niya na ang silid na kanyang pinili ay may veranda upang makalabas siya sa gabi. Napatitig pa siya sa magandang silid na mas malaki pa sa kanilang bahay.
Hindi naman siya naiinggit sa pinsan kung anong yaman na meron nito. Subalit inaamin niya na naiinggit siya sa pamilya na binuo nito. Nais niya magkaroon ng pamilya na masasabi niyang kanya, ang magiging katuwang niya sa araw-araw at ang anak na pinapangarap niya. Pero dahil hindi na nagparamdam sa kanya ang asawa, lahat ng pangarap na meron siya, naglaho ng parang bula. Nang maayos na ni Mila ang kanyang gamit, tumungo siya sa malaking kama upang mahiga ron. Ipinikit niya ang mga mata at ipinahinga ang kanyang utak. Saka na lamang niya iisipin ang tungkol sa asawa kapag nakapagpahinga na siya. At tama si Emma, napakalaki ng Maynila at hindi niya alam kung saan hahanapin dito ang asawa. Sa kabilang banda naman ay si Emma na nabungaran ng asawa at anak na naglalaro ngayon sa kanilang silid. Tumingin pa sa kanya si Brett nang nanunuya. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Brett ha. Babasagin ko talaga ang ulo mo. Pagbabanta pa niya. Ang brutal mo talagang babae ka. Kamusta na ang pinsan mo? Bakit nga pala siya nagpunta ng Maynila ulit? Gusto ko lang malaman dahil bibihira kang kumausap ng mga kamag-anak mo. Ayun nga, hinahanap niya yung asawa niya na 4 na buwan na hindi umuuwi. Alam ba niya kung ba't di umuwi? Nakakapagtaka naman. Lalo na't mag-asawa na pala sila. Tas nakaya ng asawa niya na hindi umuwi na 4 na buwan? Pwede ba yun? Oo, kapag gago ang lalaki. Ang harsh mo, baby. Pero gusto mo bang tulungan ko siyang hanapin ng asawa niya? Para naman mapadali ang buhay niya. Tanong pa ni Brett sa asawa. Wag, hayaan mo siyang hanapin ng asawa niya. Hindi nga natin kilala kung sino tas nakikialam pa tayo. Malay mo, kilala natin. At isa pala sa mga kapatid ko, di ba? Biro lamang yun ni Brett pero sila din ang nagpatigil sa sarili nilang kalokohan. Nagkatinginan pa at napailing-iling dahil may posibilidad na isa sa mga kapatid ng asawa ang posibleng asawa ng kanyang pinsan. Oh no, hindi naman siguro isa sa mga kapatid ko. Dahil kilala mo naman sila, na baliw sa mga babae nila. Oo, pero hindi si Paul. Saad naman ni Emma. Tagaktak naman ang pawis ni Paul habang inililibing ang bangkay ng kalaban na pinatay niya. Wala siyang maaasahan kundi ang sarili niya dahil nasa bakasyon ang mga magagaling niyang tauhan. 4 na buwan na siya nagtatrabaho upang matalo ang kalaban. At sa loob ng 4 na buwan, pakiramdam niya ay may nakakalimutan siya. Boss, di ka pa ba tapos dyan? Pinapatawag ka ni Sir Cole. May pag-uusapan ata kayo. Saka kanina patawag ng tawag si Andrea, hindi ko alam kung bakit. Sabi ni Ben. Hayaan mo sila maghintay dahil busy pa ako. Saka isa pa pala, boss. Ano? Ang dami mong sinasabi ah. Hindi mo ba alam na hindi pa ako tapos sa paglilibing sa mga hayop na to? Ipapaalala ko lang kasi, boss, na 4 na buwan ka na hindi umuwi sa asawa mo. Dahil sa sinabi ni Ben, tumigil si Paul sa pagbubungkal ng lupa at naistatwa. Yun ba ang nakalimutan niya? Nabitawan niya ang pala at nanigas sa pagkakatayo. May asawa ko? Opo, boss. Asawa mo si Madam Mila. Ang tagal na po kitang sinasabihan tungkol sa kanya pero hindi ka man lang nakikinig sa sinasabi ko. Kailan kami huling nagkita? 4 na buwan na, boss. Sagot ni Ben kaya natampal ni Paul ang sariling noo. Bakit ba nawala sa isip niya ang tungkol sa asawang pinakasalan nun? Sa dami kasi ng ginagawa niya, tuluyan ang nawala sa isipan niya ang asawa. Hindi naman niya pinagsisihan ang ginawa niyang pinakasalan nito. Mahal niya si Mila, sadyang marami lang siyang dapat tapusin upang walang maging salot sa buhay nila. Tumawag ba siya? Boss, wala pong cellphone si Madam. What the? Lalo lamang sumakit ang ulo ni Paul sa katangahang ginawa. Hindi niya akalain na basta na lamang siya umalis nang hindi inaayos ang lahat. Anong gagawin natin, boss? Baka wala ka ng asawa ngayon. Shut up! Hindi ka nakakatuwa. Yamot pang sabi ni Paul sa kainiwan ng mga bangkay. Sumakay siya sa motor at pinaharurot ito paalis. Kailangan niyang balikan ang asawa niya dahil alam niyang galit na ngayon sa kanya si Mila. Ang maganda kong asawa. Patawarin mo ako dahil nakalimutan kita. Aniya, bago mas binilisan ang pagharurot ng sasakyan.
Kailangan niyang bawiin ang asawa na kahit anong mangyari pa, gagawin niya. Kahit ang lumuhod, ay gagawin niya para dito. Sa pagmamadali ni Paul, na makapasok sa loob ng mansyon ng kapatid niya, hindi niya inaasahan na bubungad sa kanya si Andrea. Ang dati niyang ex na patay pa rin sa kanya hanggang ngayon. Ano na naman ginagawa mo dito? Hindi ba nag-usap na tayo tapos na tayo? Ano na naman to? Paul, baka pwede pa natin pag-usapan ng lahat. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Matapos mong magpabuntis sa ibang lalaki? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Andrea. Paul, hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Kaya ako lang naman nagawa yun dahil mahal na mahal kita at saka wala kang oras sa akin. Punyetang dahilan yan. Umalis ka sa harapan ko bago ko pa mapasabog yung utak mo. Pagbabanta pa ni Paul, sa kanya nilagpasan ng babae. Pero hindi pa nakakalayo na muli ito magsalita. Hindi ako susuko, Paul. Hanggat di mo ako binabalikan. Hindi mo ako mapapasuko, tandaan mo yan. Ito din ang tandaan mo. May asawa na ako. Kaya naman wala ka na mapapala sa akin simula ngayon. Malamig na turan ni Paul bago siya umalis. Kinuha niya ang mga gamit upang ilagay sa maleta. Pero hindi siya nakaalis dahil hinarangan siya ni Vince. What? Nayayamot pa niyang tanong sa kapatid. Hindi ka pwedeng umalis dahil kailangan kita ngayon. Saka nabalitaan mo na ba? Ang alin? May pinsan si Emma na chicks. Siya pala ang bagong assistant ni Brett. What? Nagpapasok kayo ng outsider? Kilala naman siya ni Emma at isa pa wala siyang pakialam sa pagkatao natin. Hinahanap nga niya ang asawa niya eh. Ano? Oo, kaya nga nandito siya sa poder ni Emma dahil hinahanap daw niya ang asawa niya 4 na buwan nang hindi umuuwi. Kinilabutan si Paul dahil sa sinabi ng kapatid. Kahit hindi pa niya nalalaman kung sino ang tinutukoy nito, malakas ang kutob niya. Alam mo ba kung anong pangalan niya? Nag-isip naman ang kapatid bago ito sumagot. Yun na ata ang pinaka-nakakatakot na minuto ng buhay niya. Wait, ang alam ko Mila. Mila Velasco? Para iyong bomba na subabog sa pandinig ni Paul. Oh, ba't ka parang namutla dyan bigla? Kilala mo ba kung sino asawa niya? Hinahanap niya ngayon. Tumulong ka na para mahanap na ang gagong yun. Saad pa ni Vince. Boss! Singit pa ng tauhan niya. Sabay pa silang tumingin ni Vince kay Ben. Pupuntahan mo ba si Madam Mila? 4 na buwan ka na niyang hinahanap, boss. Uwian mo na ang asawa mo. Ani Ben. Nanlaki ang mga mata ni Vince sa tumingin kay Paul. Nagulat na lamang sila nang biglang humugot ng baril si Vince, sabay kasa at paputokan si Paul. Makalipas ang 4 na oras simula ng bugbugin ng mga Delgracia brothers si Paul dahil sa pagiging gago nito. Ngayon patungo sila sa bahay ni Brett upang makita si Mila, ang asawa ng kanilang kapatid. Sira ulo ka Paul, pasalamat ka't wala si Cole dito. At di ka namatay. Bakit mo hinayaan ang asawa mo ng 4 na buwan? Hindi ko siya pinabayaan, sadyang nawala lang sa isip ko ang tungkol sa kanya. Ako ba naman ang sumalo sa lahat ng trabaho niyo? Kahit na, hindi mo dapat siya kinalimutan dahil siya lang meron ka. I'm sorry, kaya nga ako nagmamadali kanina para balikan siya eh. Naunahan niyo lang ako. Sa kanya ka nalang magpaliwanag. Isa pa, si Andrea, bawalan mo ng pagpunta niyan sa'yo dahil may asawa ka na. Baka matulad ka kay Brett. Wala naman akong pakialam sa babaeng yun eh. Siya lang naman ang buntot sa akin. Katwiran naman ni Paul sa kapatid. Basta layuan mo ang babaeng yun bago ka pa mapahamak. Ang isipin mo na lang kung paano ka luluhod sa asawa mo para patawarin ka niya. Hindi na muling nagsalita pa si Paul at hinayaan ang isip na mag-isip ng masasama. Lalo na at alam niya sa sarili niya kung paano magalit si Mila. Samantala sa malaking mansyon naman ni Emma, tahimik lamang si Mila habang hinahasa ang itak na dala niya mula pa sa probinsya. Nalaman kasi niya na kapatid pala ng asawa ng pinsan ng asawa niya. Mila, di ka ba magre-ready? Papunta dito ang asawa mo, dala ni Vince, Trey at Troy. Handa na nga ako eh, kaya nga ako naghahasa ng itak, di ba? Gusto ko lang naman mag-usap kami na maayos. Kinilabutan pa si Emma sa sarili niyang pinsan. Kung demonyo kasi siya, mas demonyo ang pinsan, lalo na kapag ganito,
na naaagrabyado ito. Sige, iwan mo na kita. Saad ni Emma sabay sibat. Itinali na rin ni Mila ang buhok niya at pumwesto sa sofa upang hintayin ang asawa. Hindi rin naman nagtagal at dumating na ang asawa niya kasama ang ilang lalaki. Wala pa rin pinagbago ito dahil gwapo pa rin ito. Pero nagtaka siya sa mga pasa sa mukha ng asawa niya. Mahal. Tawag pa sa kanya ni Paul. Sumibat na rin ang mga kasama nitong lalaki na makita si Mila na may dalang itak. Ganoon din si Paul, na sa itak ang tingin habang namumutla. Mahal, hayaan mo muna ako magpaliwanag, okay? Alam ko na mahirap sa atin to pero hayaan mo muna ako magpaliwanag kung bakit hindi ako nakabalik na 4 na buwan. Hindi na kailangan. Malamig na sagot ni Mila. Tumayo ito at kinuha ang itak. Mahal naman. Alam ko naman na pwede nating ito idaan sa usapan, di ba? Hindi na nga kailangan, di ba? Bitawan mo naman yung itak, mahal. Pwede bang huwag mo akong takutin ng ganyan? Akala ni Paul ay tatagain siya ng kanyang asawa. Nang bigla itong tumakbo patungo sa kanya. Niyakap siya ni Mila ng sobrang higpit. Nabura ang takot ni Paul sa asawa. Lalo siyang nakonsensya nang makita kung paano ito umiyak sa bisig niya. Buisit ka! Hindi mo ba alam na ang tagal kong nagantay sa'yo? 4 na buwan, Paul. 4 na buwan. I'm sorry. Nawala talaga sa isip ko dahil ang dami kong ginawa. Pero babalik ka naman talaga kita kundi lang talaga sa mga to eh. Nawala sa isip ko dahil sa sunod-sunod na misyon ko. Bakit ang dali sa'yo? Para akong tangang naghihintay na muli kang umuwi pero wala. Kundi pa ako nagpunta dito. Kundi pa ako lumapit sa pinsan ko. Hindi pa tayo nagkita. I'm sorry, okay? I'm really sorry. Babawi ako, promise. Hindi na tayo ulit maghihiwalay, pangako yan. Hinalikan pa ni Paul ang ulunan ni Mila upang kumalma ito. Matapos ang makabagbag damdamin na pagkikita nila, narito ngayon si Paul at Mila sa loob ng isang silid. Nakahiga, habang magkayakap. May gusto ka bang kainin? Simula kaninang umaga, nandito na tayo sa silid at magkayakap. Baka nagugutom ka na. Malambing na tanong ni Paul sa asawa. Umiling lamang si Mila bilang sagot sa lalaki. Pero anong oras na, mahal? Hindi pa tayo nagtatanghalian. Hindi pa nga ako gutom. Mahal, hindi na ako aalis. Dito na tayo titira sa Maynila kaya wag ka na matakot. Hindi nga ako gutom. Mas lalo lamang isiniksik ni Mila ang muka sa leeg ng asawa. Fine, kung di ka nagugutom, sabihan mo lang ako sakali na makaramdam ka ng gutom. Patulog na muna tayo dahil pagod din ako. Hindi inalintana ang 4 na buwan na pagkakawalay. Ang dating balisa na si Mila ay nakatulog na rin ng mahimbing matapos ng ilang buwan. Habang ang mga kasama nila sa mansyon ay nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil walang dugo ang dumanak sa kanilang harapan. Sa madilim na lugar kung saan isang babae ang galit na pinagbabasag ang mga gamit, panay ang sigaw nito dahil sa matinding galit. Tuluyan na kasing nawala sa kanyang lalaking matagal na pinapangarap. Hindi niya inaasahan na ang nobyo na inakalang walang kwenta ay isang mafia boss pala. Maayos na sana ang lahat kundi lang umepa lang isang babae. Sa tingin mo ba may mapapala kung magbabasag ka ng gamit dyan? Bakit di mo agawin ang lalaking yun para matapos ang problema mo? Suhestyon ng babae na parang Reyna nakaupo sa single sofa. Sa tingin mo ba hindi ko ginagawa yon? Kung alam mo lang na ginagawa ko ng lahat. Lahat? Pero hindi mo pa rin makuha ang lalaking yun. Bakit mo kasi pinakawalan? Kung di ka sana makating hayop ka, di sana sa'yo pa rin ang lalaking yun. Ngayon na sa ibang babae na siya, nakikiepal ka naman. Una siyang naging akin, Ayla. Kaya wag mo sasabihin sa akin yan. Hindi ko lang alam na magiging ganito siya, kamakapangyarihan. Kung alam ko lang sana hindi na ako nagpabuntis sa hayop na season na yon. Sigaw niya sa babae. Wala namang emosyon na pinakita ang babae, bagkus kumuha lang ito ng wine at
ininom mo yun. Unang naging sayo pero hindi mo naman pinahalagahan, so sinong may kasalanan? Kahit na anong mangyari, akin lang siya. Wala nang iba. Kung kailangan na patayin ko siya, gagawin ko. Kung magagawa mo nga siyang makuha pa, lalo na ngayon na may asawa na siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ayla. Isa ka rin eh. Kung di ka lang epal, matagal na sana akong reyna ngayon. Hindi nagustuhan ng babaeng nakaupo sa sofa ang sinabi niya, kaya naman sa isang iglap, dumaan ang isang patalim ng napakabilis. Baliw ka ba ha? Anong pumasok sa kokote mo at binato mo ako ng patalim? Hindi porket self-proclaimed queen ka, may karapatan ka na. Kung tutuusin, kulang pa yan para magising ka sa katotohanan na wala kang karapatan para angkin na isang tao na iniwan mo na. Ayla, pwede ba? Huwag mo akong pakialam sa mga gusto kong gawin. Pakialaman mo na lang ang buhay mo. Inis na sabi ng babae bago iniwan ng kaibigan. Naiwan ng babae na nagpipigil ng galit, pero ano nga ba magagawa niya? Hindi niya kayang pigilan ng gawain ito. Pero kapag nakagawa ito ng masama, siya na mismo ang puputol bilang kaibigan nito. Love? Umiinom ka na naman ng wine? Tanong pa ng lalaki na kadarating lang, dala ang isang buki ng bulaklak. Wala love, wala lang ako sa mood ngayon. Buti at maaga kang umuwi. Tanong naman ng babae pabalik sa kanyang asawa matapos siyang halikan sa pisngi. Hindi pa dapat ako uuwi kaso ang magaling kong kapatid, nagkaroon ng problema sa asawa niya. Kilala mo naman si Paul, hindi ba? Kasal na pala ang gagong yun. At ngayon lang sinabi sa amin. Naging maayos naman ba, love? Oo naman. Siguro. Di ko rin alam ang totoo. Dahil nakita na lang namin na may dalang itak yung babae. Ngumiti naman ang babae dahil sa narinig sa asawa. Wala naman pala dapat siya ipag-alala. Dahil marunong lumaban ng babae. Love, alam ko ang ngiting yan. At sinasabi ko sa iyo, hindi ko gusto ang takbo ng utak mo. Anang kanyang asawa, kaya naman natawa na lamang si Ayla. Kilalang kilala talaga siya ng asawa. Masama bang umiti? Oo, love. Dahil ang ngiti mo, nagsasabi na may pinaplano ka. Kung gusto mo makilala ang asawa ni Paul, dapat makilala mo rin ang asawa ng mga kapatid ko. It's my pleasure. May sasabihin lang pala ako, love, pero sana wag mo masamain. Ano yun? Kung may masamang gawin si Andrea, hayaan mo lang siya. At huwag ka nalang makialam, okay? Hayaan na lang natin sila sa mga problema nila. Alam ko na, kaibigan mo si Andrea. Pero kasi ang sama ng ugali niya. Wala naman akong gagawin, love. Saka problema naman talaga nila yan. Kaya wala dapat akong iisipin. Mabuti naman. Hinila na siya ng asawa papasok sa kanilang silid. Natawa na lamang ang mag-asawa dahil sa kabila ng naranasan nila. Bago sila maging mag-asawa ay heto na sila. Dati kasi sila magkaaway. Pero ngayon, isang pamilya na. Samantala, nagtataka si Mila kung bakit sila maagang umalis ng asawa. Nagmamadali pa ito kaya naman hindi na siya nakapagtanong pa. Ngayon, kasalukuyan silang nasa biyahe. At hindi alam ni Mila kung tatanungin ba niya ang asawa o hindi. Love, alam ko nasa isip mo. Pero para sagutin kita, nope. Hindi tayo pupunta sa kung saan. Nagkaroon lang ng problema sa underground. Kaya naman kailangan ko magpunta doon. Hindi dapat kita isasama kaso ang kulit mo rin kasi. Kung pinaliwanag mo naman na maayos, hindi na ako nagpumilit. Lumabi pa si Mila dahil alam niya na hindi naniniwala sa kanya ang asawa. Ikaw? Pwede ba? Sa loob nga ng isang linggo na magkasama tayo, pati sa banyo sumasama ka pa. Paano kaya pag iniwan pa kita? Kasi naman, kasalanan ko ba kung namimiss kita agad? Hindi mo ako makukuha sa ganyan, Mila. Mas mabuti pa, pumunta ka sa backseat, tapos sa may compartment. Kunin mo na lang ang laman na nandun. Utos pa ni Paul sa kanya. Ano bang meron dun? Saka bakit ako? Baka may ahas dun ah. Dali na, dahil malapit na tayo sa papuntahan natin. Kailangan natin yun kung gusto mo pa isilang ang anak natin ngayon. Sira ulo? Buliyaw pa ni Mila bago siya tumungo sa backseat. Binuksan niya ang maliit na compartment sa gitna ng mga upuan. Nanlalaki ang mga mata niya
nang makita ang 5 baril, 4 na patalim na pocket-sized at 3 granada. Bakit may baril ka dito? Don't tell me kahit saan may kalaban ka. Hindi lang kahit saan, kundi kahit sa pagtulog ko, kailangan katabi ko ang mga baril ko. Kunin mo na ang mga yan, love. Anong gagawin ko sa mga to? Takang tanong pa ni Mila nang kunin ni Paul ang 3 baril sa kaitago sa likuran. Ilagay mo ang mga patalim na yan dyan sa hita mo. Isaksak mo rin yung isa sa mga baril sa likuran mo. Magdala ka rin ng granada para naman handa ka kapag hindi mo na sila matalo. Ano? Lalaban ako? Ba't kasama ako? Teka, sigurado ka bang hahayaan mo akong gumamit ng mga to? Nanlalaki pa ang mga mata ni Mila nang sabihin yon. Bakit? Di mo ba alam gamitin? Basta pihitin mo lang ang gatilyo. And boom! Tapos. Alam ko, pero sigurado ka nga ba? Bakit naman? Hindi ba naging assistant ka ng kapatid ko? Alam mo na siguro kung anong trabaho meron kami. Saka ikaw ang reyna ko. Dapat lang na maging malakas ka. Paano kung makapatay ako? Wala na mahuhuling pulis sa atin. Kilala mo si Cole? Saka ang iba? Mga pulis ang asawa nila. Seryoso ba? Buti naman hindi sila hinuhuli ng mga asawa nila. Namamanghang tanong pa ni Mila. Hindi naman kami papatay kasi gusto namin. Pumapatay kami kasi kailangan. Alright, love. Pero hindi pa rin ako papatay. Gagamitin ko lamang ito kapag kailangan talaga. Ani Mila, pero ngumisi lamang si Paul. Pagdating nila sa underground, nagulantang si Mila ng pagbabarili ng sasakyan nila. Mabuti na lamang at bulletproof ang bintana, kaya hindi sila napahamak. Ang asawa naman niya ay sinasagasaan ng mga humaharang sa kanila. Nababaliw na ba sila? Love, wala ka pa sa kalahati ng buhay namin. Dahil ang mga yan ay mahihina lamang. Wala ka pa sa mismo mga hari na naglalaban dahil sa trono. Hindi kumibo si Mila at pinanood lamang ang mga taong sinusubukang basagin ang bintana ng sasakyan nila, pero nabigo ang mga ito. Hanggang sa malagpasan ng mga yun at dumiretso sa pinakasulok ng kagubatan. Dito na tayo? Hindi ba nila tayo babalikan dito? Hindi na. Dahil hanggang doon lamang ang teritoryo nila. Dahil mamamatay sila kapag tumuntong sila dito. Bumaba ka na at tignan mo ang dadaanan mo. Anang kanyang asawa. Bumaba naman si Mila ng sasakyan. Hindi pa siya nakakatatlong hakbang nang may 3 patalim na patungo sa kanya. Nagulat siya, pero nagawa pa rin niya itong ilagan. Walang ya. Ang bibig mo, love. Ani Paul, bago nito sinalo ang maliit na pana na parating dito. Hindi pinakita ni Mila ang paghanga dahil ngayon lamang niya nakita na magaling pala ang asawa niya. Kinilig tuloy siya at di niya alam ang gagawin. Pumunta ka sa may itim na pintuan. Kapag tinutukan ka ng baril, sabihin mo sa akin. Ano? Pero bakit? Ikaw, saan ka pupunta? May titignan lang ako. Sige na love, pumunta ka na doon. Kahit labag sa loob ni Mila, sinunod pa rin niya ang sinabi ng asawa. Naglakad siya patungo sa itim na pintuan. Nang buksan niya ang mga ito, walang nagtangka na tutukan siya ng baril kahit isa. Bagkus yumuko ang mga ito. Madam, sabi pa nila ng sabay-sabay maliban sa babaeng nakaupo na parang hari habang masama ang tingin sa kanya. Anong meron? Takang tanong ni Mila. Gusto ko magpakilala, madam. Ako si Ben. Ako ang kanang kamay ni boss. Sila naman mga tauhan niya. Ang babaeng yun. Sino siya? Tinuro pa ni Mila ang babaeng nakangisi ngayon sa kanya. Hindi na sumagot si Ben dahil ang babae na ang lumapit sa kanya. Hindi lamang siya nito tiningnan simula ulo hanggang paa, kundi minata pa siya. Hindi mo gugustuhin na makilala ako dahil baka masaktan ka lang. Wala akong pakialamis kung masaktan pa ako. Saka sino ka ba? Kasi parang ang sagwa mo naman tingnan. Ani Mila na ikinatawa ng lahat. Excuse me? Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin? Certainly.
Tipid namang sabi ni Mila. Ako lang naman ang dating kasintahan ni Paul. Proud pang sabi ng babae kaya naman tumaas ang kilay ni Mila. Naging kasintahan ka niya. Oo. Wala akong pakialam. Asawa niya ako. Muling nagtawanan ng lahat kaya naman si Mila ay tinalikuran ang lahat pero bigla na lamang siyang hinila ni Andrea. Sumabit pa ang kuko ng dalaga sa braso niya na ikinaismid ni Mila. Sa tingin mo ba na tama ang ginagawa mo? Tinalikuran mo akong hayop ka. Bitiwan mo ako bago pa sumabog ang pagmumukha mo sa mismong harapan ko. Pagbabanta pa ni Mila. Sa tingin mo hahayaan kitang gawin yon? Isa. Pagbibilang ni Mila na may kasamang pagbabanta. Huwag mong antayin na umabot ng 3 dahil sisiguraduhin ko pagsisisihan mo ang lahat. Labag pa sa loob ng babae pero binitawan niya si Mila. Gigil na gigil siya ngayon dahil ngayon lamang siya napahiya ng husto. Hindi niya akalain na ipapahiya siya ng isang basurang babae. Nagtungo si Mila sa kaninang inuupuan ni Andrea at umupuro na parang walang narinig. Nagalit na naman ang babaeng kanina papaepal. Madam, juice gusto mo ba? Tanong pa ng lalaki na tauhan ng asawa. Hindi, salamat. Wala pang 15 minutos ay bumalik na si Paul. Nagulat pa ito na makita ang babaeng dating kasintahan na biglaan lang yumakap sa kanya. Mabilis naman itong naitulak ni Paul. Nababaliw ka na ba? Ano sa tingin mong ginagawa mo, Andrea? Singhal ni Paul sa dalaga. Why? Masama bang mamiss kita? Namiss lang kita dahil 1 linggo ka rin hindi nagparamdam sa akin. Nakataas naman ang kilay ni Mila habang pinapanood ang papansin na si Andrea. What? Ba't naman ako magpaparamdam sa'yo? Kasama ko ang asawa ko. Wala akong pakialam. Nauna pa rin ako. Makapal ang mukhang sabi ni Andrea. Nababaliw ka na talaga. Sa kanilagpasan ni Paul ang babae. Tumungo ito sa asawa sa kayumakap. Sorry hindi ko nasabi sa'yo. Bulong pa ni Paul. Pero hinawakan lamang ni Mila ang kamay nito na parang sinasabing ayos lang. Dati ko siyang kasintahan, love. Nagpabuntis sa iba kaya ako iniwan. Ayos lang, love. Naintindihan ko naman. Thank you and I love you. Muling humiwalay si Paul sa asawa at tinawag ang mga tauhan niya upang magpunta sa kabilang silid upang magkaroon ng meeting. Naiwan pansamantala si Mila kasama si Andrea na kanina pa masama ang tingin sa kanya. Tahimik lamang si Mila habang naglalaro ng Candy Crush sa cellphone ni Paul. Wala siyang planong awayan ng baliw na ex na hindi naman bababa talaga siya sa level nito. Sa tingin mo ba magtatagal kayo ni Paul? Oo naman, nagtagal ba kayo? Tanong naman ni Mila sa babae. Sa tingin mo ba hindi siya babalik sa akin? Para sabihin ko sa iyo ako nauna sa iyo. 4 na taon kami ni Paul kaya naman imposible na makalimutan na niya ang pinagsamahan namin. Wala akong pakialam dahil ako naman pinakasalan. Unbothered na sabi ni Mila at sa cellphone pa rin ang tingin. Hindi ka nababagay sa kanya dahil wala kang alam sa totoo niyang mundo. Ako lang ang tanging nakakaalam kung ano nga ba siya at ako lang ang tatanggap sa kanya. Matagal ko na natanggap si Paul. Salamat sa concern. Kaya naman wala kang magagawa kundi manahimik na lamang dyan dahil kahit ano sabihin mo, hindi ko bibitawan ng asawa ko. Hindi isang ordinaryong tao si Paul. Oo, parang ikaw hindi ka normal mag-isip. Bakit hindi mo bawasan yung pagiging desperada mo? Dahil sa totoo lang, nakakairita ka. Kung pagod ka na sa buhay mo, matulog ka na lang. Hindi yung kung ano-anong katangahan ang nasa isip mo. Sambit ni Mila na lalong nagpagalit sa babae. Tuluyan na nga nagalit ito, kaya bigla siyang humugot ng patalim at ibinato kay Mila. Inilagan lamang ito ng dalaga. Dito na binitiwan ni Mila ang tanga na cellphone at nanlilisik ang mga mata na tumingin sa babae. Sa tingin mo ba? Hindi ko alam ang ginagawa mo? Kasi kung hindi, pwede kitang patulan ngayon. Dahil kanina pa ako nababanas sa'yo. Anong kaya mong gawin? Isa ka lamang mahinang babae. Hindi nagustuhan ni Mila ang sinasabi nito.
hindi ka karapat-dapat kay Paul. Dahil ako ang babaeng dapat sa kanya. Biglang nandilim ang paningin ni Mila kaya mabilis siyang sumugod sa babae. Inundayan na magkakasunod na suntok at Jack na nailaga nito. Mas lalong nagwala si Mila nang ngisian siya ulit. Buburahin ko yung ngisi sa labi mo. Aniya pa na may pagbabanta at magkakasunod ang pag-atake na ginawa. Nagulat si Andrea nang hindi niya nasangga ang unang suntok. Tumama ito sa kanyang pisngi kasunod sa sikmura, kaya naman napalahod siya sa sakit. Napadura pa siya ng dugo. Pero ayaw naman magpaawat ni Mila dahil hindi niya na alam ang ginagawa niya. Isang malakas na tadyak ang pinakawalan niya, kaya nawala ng malay si Andrea. Susuntukin sana niya ito nang isang babae ang pumigil sa kanya. Dahil na rin sa reflexes nitong babae, ito ang nasuntok niya. Calm down, Missy. Sabi ng babae at muling nagpaulan ng suntok si Mila. Subalit ang babaeng kalaban ay magaling. Kaya naman nailagan nito ang atake niya. Maliban na lang ng isang lalaki pa ang pumigil kay Mila. That's enough, Mila. Anito? Kaya ito naman na nakatanggap ng malakas na suntok. Napabuga ng dugo ang lalaki kaya naman nagalit ang babaeng kaninang kalaban ni Mila. Mas naging seryoso ang mga atake nito. Kaya nagmamadali na pigilan ng asawa. Agad na lumapit si Paul sa kanila. Mahal, tama na yan. Huwag mo kong pigilan dahil makakatikim sa akin ang babaeng to. Kundi lamang dumating si Paul, ay hindi maaawat ang dalaga. Nagulat din si Paul na makita si Andrea na duguan at walang malay. Ano nangyari dito, love? Ano nangyayari sa'yo? Huwag mo akong pigilan dahil mapapatay ko ang babaeng to. Love, kumalma ka. Hindi ko alam kung ano nangyari pero ano nangyari kay Andrea? Binugbog ng asawa mo. Hindi ko naman ito tolerate ang ugaling pinakita ni Andrea. Pero ang suntukin ng asawa ko, hindi ko yung matatanggap. Sabi naman ni Ayla. Hindi ko naman sinasadya. Bigla na lang ako nagalit. Pasensya na talaga. Hindi na nagsalita ang babaeng si Ayla. Basta na lamang nito ginamot ang bugbog sa mukha ng asawa. Natatakot namang tumingin si Mila sa asawa dahil hindi niya alam kung ba't niya ito ginawa. Basta ang alam niya lang kanina galit siya. It's okay. Hindi mo naman kasalanan kung napuno ka na din sa sinasabi ni Andrea. Mag-relax ka na lang at huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pang-aalo pa ni Paul sa kanya. Pero hanggang doon lamang nang biglang pumasok sa loob kung saan sila ang isa sa tauhan niya na duguan. Napatayo si Paul at Jul nang wala sa oras. Boss, nasa labas pa ang grupo ni Edmond. Hindi na nagsayang pa ng oras sina Paul at Jul at lumabas na sila. Kalahati sa mga tauhan niyang nasa lupa walang malay. Naliligo sa kanilang sariling dugo. Well. Nandito na pala ang reyna ng mga traidor. Sabi ng lalaki na may napakalaking balat sa muka. Ano sa palagay mo ginagawa mo sa mismong teritoryo ko? Puno ng pagbabantang tanong ni Paul sa lalaki. Wala naman, nakita ko kasi na nagsasaya ang mga tauhan mo, kaya sinorpresa ko sila. Gusto mo bang lumabas na isa na lamang ang binti mo, Edmond? Masyado ka namang hot, Jul. Hindi porkat napangasawa mo ang isang mafia queen, aangasan mo na kami ngayon. Tandaan mo, ang titulo ng asawa mo ay wala na. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo na wala namang kwenta. Sabi ni Ayla. Chill, Queen. Dahil di mo alam ang sinasabi mo. Narito ako para sabihin na may nagaganap na pagtitipon sa lahat ng hari. Kasama na kayo dito mga Del Gracia. Isama niyo na rin mga asawa niyo. Lalo na ang sayo, Paul. Saka sinipat si Mila na nakatingin lang ng blanko sa lalaki. Huwag niyong kalilimutan ng lahat. At wala nga absent. Anong pagtitipon na sinasabi niya? Underground? Delikado ba doon? Oo, love. Ang underground ay napupuno ng demonyong tao. Hindi lamang yun. Dahil ang mga taong ito ay walang sinasanto. Kailangan mo magsanay, love. Para naman magawa mo ligtas ang sarili mo. Teka, hindi ba dapat iligtas mo ko?
Takang tanong pa ni Mila sa asawa. Bakit kita ililigtas? Alam mo ba na pwede ko din yung ikamatay? Malaki ka na, love. Kaya mo na ang sarili mo. Biro pa ni Paul, na pigil ang malakas na pagtawa. Love naman. Bakit, love? Hahayaan mo ba ako mamatay? Paul, isa pa talaga babangasan kita. Sorry na, binibiro lang kita. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kasama mo ko. Kaya kailangan mo din magsanay. Tuturuan ka ni Ayla para mas lalo kang gumaling. Ano? Pwede ba ikaw na lang? Ako na magtuturo sa kanya. At huwag kayo mag-alala, hindi ko naman siya papatayin. Malamig na sabi ni Ayla. Mas lalo lamang kinabahan si Mila sa sinabi ng babae. Lalo na kanina na nakalaban niya ito. Kaya naman alam ni Mila na hindi magiging madali ang buhay niya sa babae. Isang linggo matapos ang nangyari sa pagitan nila ni Andrea at ng kaibigan nito na si Ayla, naging madalas ang pagsasanay nila ng babae. Isa lang ang masasabi ni Mila na talagang hindi madaling kalaban nito. Napakagaling na kailangan pa niyang aralin ang bawat galaw upang matamaan lamang niya. Pagod ka na? Pero hindi mo pa ako natatamaan. Pwede ba tayo magpahinga muna kahit 5 minuto lang? Pagod na kasi ako. Reklamo ni Mila at saka naupo sa madamong lupa. Simula kasi kanina walang tigil ang sparring nila. At pagod na siya sa kanilang ginagawa. Pero ni minsan hindi man lang niya natamaan si Ayla. Okay naman ang kakayahan mo, kaso masyado ka mabagal. Kaya naman madaling basahin ang galaw mo. But so far, magaling ka na sa lagay na yan. Pwede bang malaman ko ano ka? Ngayon lamang sila nagkausap ng maayos. Hindi rin kasi maganda ang pagkikita nila noong unang beses dahil kamuntikan na niyang mapatay ang kaibigan nito. Isa ako mafia boss at trabaho ko rin trabaho ng asawa mo. Pumapatay ka rin? Kung kailangan. Pasensya na pala sa kaibigan mo. Nasaktan ko kasi siya at alam ko medyo sumobra ako. Sana maayos na lagay niya ngayon. Ani Mila at saka ininom ang laman ng tanga na baso niya. Ayos lang. Saka minsan kailangan niya rin mabugbog dahil na rin sa ugaling meron siya. Huwag mo siya isipin dahil kasalanan naman talaga niyo yung nangyari. Bakit nga ba sila naghiwalay ni Paul? Okay lang naman kung di mo sasagutin dahil di naman talaga ako nag-i-expect. Dahil sa kapangyarihan, hindi ko kakampihan dito si Andrea. Pero alam ko din na masama ugali niya kaya hindi na ako magtataka pa. Kung nasilaw siya sa kapangyarihan kaya niya iniwan si Paul, hindi ko na alam pa. Hindi naman alam ni Mila kung ano ang dapat niyang maramdaman. Kung awa para sa asawa o para sa sarili niya mismo dahil pinilit din niya ang sarili kay Paul. Huwag mo siyang iisipin dahil ikaw naman na napangasawa ni Paul. Mas gugustuhin ko na lang na mapunta si Paul sa maayos na babae kaysa sa katulad ni Andrea. Nabigla si Mila sa sinabi ng kaibigan pero dito niya napagtanto ang lahat na hindi si Ayla ang tipo ng kaibigan na hahayaang gawin ng kaibigan nito ang kahit anong masamang gustuin nito. Balik na tayo sa pag-iensayo, medyo nawala na yung pagod ko. Ngumiti lamang ng tipid sa kanya ang babae. Mas lalo siyang ginanahan na mag-ensayo dahil mas naging maayos na ang pakiramdam niya. Kapag natamaan mo ako ng isang suntok, ililibre kita ng kahit ano. Talaga ba? Wala nang bawian yan Natatawang sabi ni Mila kaya sumugod na siya sa babae. Kailangan niyang matamaan ito. Dito nagsimula ang laban na personalan dahil hindi naman magpapatalo si Mila kay Ayla. Habang ang mga asawa nila ay nanonood sa isang gilid, napapangiwi ang mga ito dahil talagang napagtanto nilang Amazona ang kanilang pinakasalan. Dumating na nga ang araw ng pagtitipon ng lahat. Nakasuot ng simpleng jeans at hoodie si Mila at combat shoes. Nakatayo lang siya sa isang gilid habang hinihintay si Ayla. Love? Tawag pa ni Paul sa kanya, saka siya binigyan ng matamis na halik sa labi.
Wala pa ba si Ayla? Saka ang iba? Mukhang nauna na sila doon. Pero huwag ka mag-alala dahil makikita naman natin sila maya-maya lang. But parang iba ang pakiramdam ko sa meeting na to, love. I know. Kaya dapat maging alerto tayo. Alam mo na hindi mapagkakatiwalaan ng mga taong nasa paligid mo. 5 minuto pang dumaan at dumating na ang ibang kapatid ni Paul. Subalit hindi kasama ang mga asawa ng iba dahil siguro ay buntis na o walang mag-aalaga sa kanika nilang mga anak. Hinanap ni Mila ang kaibigang si Ayla pero wala ito. Nagtataka siya kung bakit hindi niya nakikita ang kaibigan. Hindi na natiis ni Mila at lumapit sa asawa nitong si Jul. Jul, nasa si Ayla? Hindi mo ba siya kasama ngayon? Hindi siya pwedeng dumalo ngayon. Bakit? May sakit ba siya? Buntis si Ayla, Mila. Kaya hindi siya pwedeng dumalo ngayon. Talaga? Congrats! Maraming salamat pero hindi ko rin alam kung paano ko ba hahanapin ang pinaglilihian niya ngayon. Napakamot pa ang lalaki sa sariling batok. Di gawin mong posible. Sa bagay, tama ka naman. Mauna na muna ako mag-ingat ka. Naiwan si Mila kasama ang iba pang kapatid ni Paul. Hanggang sa naging mabigat ang atmosfera sa paligid. Ang mga kalaban nila na masama ang tingin sa kanila. Nakaramdam ng pagkaalangan si Mila kaya naman naging alerto na siya. Hindi niya makakalimutan ang mga itinuro ni Ayla sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat upang mapanatili niya ang kaligtasan. Nandito na pala mga Delgracia. Ba't parang kulang yata kayong lahat? Sabi ng lalaki na may katandaan na. Sabihin niyo na lang kung anong kailangan niyo. Hindi kami gagawa ng gulo. Dahil lamang trip namin. Pinanatili namin ang katahimikan sa underground. Kaya naman sana ayusin niyo ang mga buhay niyo. Sa tingin niyo ba nandito kami para lang sa walang kwentang bagay? Matatalino at malalakas nga kayo kaso kulang naman kayo sa utak. Bigla na lamang pinaikutan ng mga lalaki may dalang baril. Ang lalaking nasa gitna ay nakangisi habang nakatingin lamang sa magkakapatid. Ito na nga ba ang kanina pang iniisip ni Mila? Ang kanina pa niya pakiramdam na parang may mali. Ngayon makakabawi na ako sa inyo matapos niyo ubusin ang mga tauhan ko. Bago pa makasagot ang grupo nila, bigla na lamang silang pinutukan na magkakasunod. Naging alerto si Mila at nagtago sa likuran ng pader. Inilabas ang 2 baril upang gamitin ang biglang may dumampi na malamig na bagay sa likod ng ulo niya. Ibaba mo ang baril mo at sumama ka sa akin. Sabi ng babaeng nasa likuran niya. Walang nakapansin sa mga Delgracia na wala na pala si Mila. Kaya naman nahanapin ni Paul ang asawa sa paligid ay wala ito. Nasaan ang asawa ko? Dumagundong pa ang boses niya sa 4 na sulok ng gusali. Tumingin naman sa kanya mga kapatid at hinanap ang babae sa mga bangkay na nakahandusay sa lapag. Hindi ba kasama mo lang siya? Ba't sa amin mo hinahanap? Wala si Mila. Buisit, wala si Mila. Hanapin niyo ang asawa ni Paul. Utos ni Cole sa mga tauhan niya. Saka nakita ni Paul ang mga baril na binigay niya sa asawa. Natapon na lamang yun sa lapag kaya naman sinundan niya ang mga yapak na to. Hanggang sa nadatnan niya si Mila na may suot na bomba sa katawan. May baril din na nakatutok sa ulo ng asawa. Kaya namutla si Paul sa matinding takot. Hello Paul, gusto mo ba ang sorpresa ko? Alam ko naman na mga tanga at mahihina mga yan pero hindi ko akalain na saksakan ng katangahan. Sabi ni Andrea. Ano bang kailangan mo at ginagawa mo to ha? Kailangan ko? Noong una ikaw. Pero dahil mas pinili mong babaeng to, kailangan na siyang mamatay. Ngumisipan ng sobrang lawak si Andrea. Pwede naman natin ito pag-usapan, di ba? Ba't kailangan pa umabot sa ganito? Hindi mo kailangan gawin ang kalokohan na to. Kung gusto mo bumalik ako sa'yo, gagawin ko. Talaga ba? Kaso hindi ko na yata kayang paniwalaan. Di naman ako tanga eh. Ilang beses mo na akong pinagtangkaan, Paul. Bigla na lamang nanlisik ang mga mata ni Andrea. Wala akong alam sa sinasabi mo, Andrea. Hindi ako ang nang iwan sa atin. Hindi ako ang nagpabuntis sa iba. Kaya anong karapatan mo magalit? Ngayon naman idadamay mo ang asawa ko?
Kaya nga mamatay na lang kami. Dahil wala na rin namang dahilan para ipilit ko ang sarili ko sa'yo. Kaya mas mabuti pa mabuhay ka ng nagdurusa. Sa tingin mo ba magbawagi ka? Watch me. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid ng baril ni Andrea, ang isa sa mga hita ni Mila. Pikit matang tinanggap ni Mila ang sakit na nararamdaman niya dahil sa putok ng baril. Gusto niyang sumigaw sa sakit pero hindi niya magawa dahil ayaw niya magpakita ng kahinaan sa babae. Tigilan mo na to, Andrea. Hindi, Paul. Dahil di ako titigil hanggat di ko nakikita na lumuluhod ka sa sakit. Kaya naman lumuhod ka at magmakaawa ka sa akin. Umiling-iling si Mila dahil ayaw niya makita ang asawa na lumuhod kahit kanino. Nasa tuktok sila ng building at sa likuran niya ay si Andrea. 4 na palapag ang babag sa kanila kung susubukan nilang tumalon. Kaya hindi mabubuhay ang taong tatalon dito. 2 minuto lamang ang natitirang oras bago pumutok ang bomba na nasa katawan ni Mila. Andrea, bakit mo ba ginagawa to ah? Bakit? Ba't di mo nalang hayaan na maging masaya ako? Tapos ako magdurusa? Kasalanan mo yun dahil ikaw naman may gusto niyan. Alam mo naman na minahal kita ng sobra. At totoo, pero niloko mo ako. Kaya anong karapatan mo na gawin to? Samantalang ikaw may kasalanan sa lahat. Pero pinagsisihan ko ng mga nagawa ko sa'yo. Kaya bakit hindi mo pa rin ako magawang mahalin? Dahil hindi na sapat ang pagsisisi mo. Dahil unang-una, huli ka na. Pangalawa, mahal ko ang asawa ko. Bumaba ka na dyan at pag-usapan natin to dahil alam ko na nasaktan ka lang. Tulala lamang si Andrea nang ma-realize ang lahat na nagawang kasalanan. Panay ang patak ng luha niya habang nakatingin sa lalaking mahal niya. Pero nasaktan niya. Gusto lamang niya maging malakas at makapangyarihan. Pero hindi niya napansin na nawala na ang lalaking totoo siyang minahal. Ngayon niya napagtanto na kasalanan niya lahat. Please, ibalik mo na sa akin ang asawa ko. 1 minuto na lamang ang natitira sa bomba at puputok na ito. Pinanood niya kung paano lumapit si Paul sa asawa na lumuluha. Inaalam kung paano patitigilin ang bomba sa pagsabog. Paul! Andrea, halika na, bumaba ka na dyan. May 1 minuto pa para mapatigil ang bomba. Halika na, mag-uusap tayo ng maayos. Inabot pa ng lalaki ang kamay. Gusto man niya abutin ang kamay ni Paul pero hindi niya kaya. Marami siyang nagawang kasalanan. Kinuha niya ang remote ng bomba na nasa katawan ni Mila. Ngumiti siya kay Paul, saka ito pinindot. At isang malakas na tili ang pinakawalan ng lahat. Hindi pumutok ang bomba na nasa katawan ni Mila. Pero ang baril na nakatutok sa ulo ni Andrea ay oo. Nanginginig na lumapit si Paul sa babae. Bakit? Kasi marami akong kasalanan. Sa mundong puno lamang ng sakit at lungkot, hindi ko na kaya magpatuloy pa. Gusto ko na magpahinga, Paul. Sorry. Bumuga ng dugo si Andrea. Kaya naman mas lalong nataranta ang lahat. Tulala si Mila habang nakatingin sa babae. Dumating din si Ayla na pawisan at luhaan. Gulat na gulat siya nakatingin sa kaibigan na wala ng buhay ngayon sa bisig ni Paul. Bakit? Bakit hindi niyo pinigilan? Ba't wala kayong ginawa? Malakas na tili ni Ayla sa lahat. Siya ang may gawa niya sa sarili niya, Ayla. Hindi na namin siya mapipigilan. Dahil hindi namin alam ang gagawin niya. Andrea naman. Lumuluhang sabi ni Ayla at nakaluhod na lamang dahil sa sakit na nararamdaman niya. Namatay ang kaibigan niya na hindi man lang niya nailigtas. Ang kaibigan niya na kahit napakasama na ugali at nabaliw sa pagiging gahaman, ay ni minsan hindi siya ginawa ng masama. Paul! Lumuluhang tawag ni Mila sa asawa. Tulala lang ito habang umiiyak. Tangan pa rin ang katawan ni Andrea na walang buhay. Hindi nakaramdam ng kahit anong sakit si Mila. Dahil minahal pa rin to ng asawa. Naiintindihan niya? Dahil sa bisig dito pumanaw ang babae. Mila, wala akong nagawa. Hindi mo kasalanan, Paul. Walang may gusto sa nangyari, wala. Ani Mila sa kaniyakap ang asawa.
Umuwi silang lahat na tahimik lang dahil sa nangyari. Kinuha na rin ang katawan ni Andrea ng kaibigan na si Ayla dahil ito na daw ang bahala. Tahimik nilang nilisan ng lugar at hindi na kailanman nakarinig ng balita sa dalawa. 4 na buwan ang lumipas at nabawasan ang pagsisisi ni Paul sa kanyang sarili. Hindi naging madali dahil sinisisi nito ang sarili kung bakit nagpakamatay ang dating nobya. Love, tapos ka na ba? Umuwi na tayo. Baka maabutan pa natin ang pag-alis ni Ayla. Tawag pa ni Mila sa kanyang asawa na nakaupo sa puntod ni Andrea. Ngayon lamang ito nagkaroon ng lakas na bisitahin ng puntod ng dalaga. Natanggap na rin ni Paul na minsan may mga bagay na kailangan bitawan. Sinisi niya ang sarili kung bakit hindi niya nailigtas ang babae. Hey, wag mo akong multuhin ha. I'm sorry kung hindi kita nailigtas. Pero minahal kita, Andrea. At sana kung nasan ka man ngayon masaya ka na. Siya nga pala buntis ang asawa ko. Napangiti si Paul at iniwan ng isang pulang rosas. Paul! Muling sigaw ni Mila kaya naman dali-daling tumayo si Paul at tumakbo patungo sa asawa. Niyakapan nila ang isa't isa habang nakangiti at naglalakad patungo sa kanilang sasakyan. Isang babae naman ang lumapit sa puntod at kinuha ang rosas na iniwan ni Paul. Nakangiti siyang tumingin sa dalawang nagkukulitan. Lumapit pa sa kanya ang isang lalaki. Inayos pa ng lalaki ang bonnet sa ulo upang matakpan ang ulo na patubo pa lang ang buhok matapos ang operasyon. Hindi ba sinabi ko magpaalam ka sa akin kung lalabas ka? Ang kulit mo talaga, Andrea. Paggalit na sabi ng lalaki. Lumabi ang babae at ipinakita ang pulang rosas na tangan. Masaya na sila, di ba? Pwede na ako umalis. Pwede na ako mag-umpisang muli. Oo. Dahil hindi ka na mahihirapan ulit. Umuwi na tayo. Ayoko nakikita ang puntod mo dahil nagiinit ang ulo ko. Saad pa nito kaya natawa na lamang si Andrea. Hindi namatay si Andrea. Dahil nang isugod dito ay may pulso pa ang dalaga. Inoperahan lamang siya upang maalis ang bala sa ulo. Isang milagro na nakasurvive siya. Kaya pinangako niya sa sarili na mabubuhay siya ng masaya. Hindi niya sasayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Bakit ba sungit mo, mahal? Hindi mo na ba ako mahal? Andrea, may duty pa ako sa hospital mamaya. Asus, I love you, my doctor. Saad pa ni Andrea kaya naman, mas lalo lamang namula ang lalaki. Bahala ka nga dyan. Ipapatanggal ko na talaga yung peking puntod na yan. Wag! Ninanamnam ko pa yung pagkawala ko eh. Sa kahiyaan mo dyan, para naman hindi na nila ako maisip pa. At tuluyan na silang maging masaya. Love, masaya sila. At saka ikaw din. Patawarin mo na ang sarili mo. Loko? Pero tara na nga. Umuwi na tayo dahil gusto ko na magpahinga. Yumakap si Andrea sa braso ng binata saka sila nag-asaran habang papalayo. Ngayon lamang nagawa ni Andrea ng umiti ng todo at ng totoo. Ngiti na hindi niya kailangan pang pilitin at pikein. Dahil sa wakas, natagpuan na rin niya ang lalaki na katadhana sa kanya. At natagpuan na rin ng mga taong minahal niya noon ang kaligayahan sa kanilang puso at isipan. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Finding My Mafia Boss Husband. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!